So kaya kayo magtataka kung bakit L300 yung dala natin, kasi ang dami talaga namin bibili. kung fanatic ka talaga bro ng mga woods, no, ang bango talaga nung amoy ng kahoy, no. Ito yun, no. Ang tawag dito is pine Pag wood. sinabing S4S, smooth on four sides. Yes, marami pwedeng bilan ng kahoy, pero hindi natin alam yung quality ng kahoy. Ito yung gagamitin sa drawer. Ang bigat pala, no. Nandito na tayo. Si Waton. Hello, Waton. Welcome back to another episode. Isa na namang kaaligaga ang kaganapan ng inyong boy first time. Mula sa napakainit na probinsya ng Bulacan, dumayo tayo sa mas mainit na lugar, ang syudad ng Maynila. Hindi naman sa ayoko sa syudad. Wala naman siyang ginagawa sa akin, pero hinahanap na natin yung lugar na kung saan hindi na ganito ka ingay. Nakikita niyo ba yung gulong na yan? Nabutasan tayo ng gulong sa biyahe. Nakaka-stress. Pero yung mga bagay na hindi natin may iwasan yung ma-stress. Ang tanong doon is kung paano ba natin na-handle yung stress kapag yan ay nag-occur. Kung ako tatanungin nyo, mahina ako mag-handle ng stress. Kasi the more na hinahandle ko yung stress na meron ako, is the more na nasa-stress yung mga tao sa paligid ko. So, saan ako lulugar? Actually, nasa Antipolo na tayo. Paakyat na tayo ng Antipolo. May mga tao talagang ganun no? Bira, no? Kung saan talaga may usapan pa naman kaming dalawa ni Coffee Break PH na alas 11 dapat nasa bahay na nila ako. Napakagaling. Ako pa yung nagbigay ng oras para sa aking pagdating sa kanyang bahay. Pero ako yung late. Ang higpit ko pa naman sa sarili ko pagdating sa oras. Tapos ako rin naman yung hindi nakakasunod. Kung mamalasing ka nga naman. Pero hindi naman malas ang tawag doon kasi si boy first time ay hindi naman naniniwala sa swerte at malas. Sabihin na natin meron talagang ganun. Pero hindi lahat ng kamalasan ay malas lang. Merong tinatawag na swerte din. Yung mga siniswerte na palaging minamalas. Pero kung naniniwala kayo sa malas at sa swerte, kayo yun. Pero ako hindi ako naniniwala. Mas naniniwala ako sa tinatawag na fate, kung tawagin, F-A-T-E, fate. Sa pananaw ko kasi, kung merong malas at swerte, yung mga tao na madalas malasing kung tawagin, hindi naman nila kagustuhan yun. For example, sa progress or sa pangarap ng isang tao, sa plano ng isang tao, or sabihin natin nangangarap siya, paano yung mga tao na nagsisipag pero hindi pa rin, walang nangyayari? Yung tipong tao na sobrang sipag, merong taong ganun. Dumating na rin ako sa buhay ng ganun na nagtataka ako kung bakit sobrang sipag ko pero walang nangyayari sa buhay ko. So matatawag mo pa bang malas yun? Para sa akin hindi. Ang paniniwala ko doon is wala pa talaga sa tamang panahon o sa tamang pagkakataon yung mga bagay na gusto mo mangyari para sa'yo. O yung mga mayaman na gusto maging mahirap. Andito tayo sa Antipolo ngayon para asikasuhin natin si Waton. Ngayon pa lang tayo talaga bibili ng mga kahoy na gagamitin natin para kay Waton. Excited na ako. Maganda ng mga bahay dito. Para tayo nasa Baguio. Andito na tayo. Waton. Hello, Waton. Okay. Waton! Kamusta na platan? Nagawa naman ng paraan. Ito yung gulong. Flat. Asin yung mga tools na yan ng Lotus, ano? Pinadala sa'yo dito? Oo. Eto bago. Okay. Pakita ko muna sa inyo kung sino ang sponsor natin dito sa Project Pro, no? Yung mga tools na gamitin natin is Lotus. Ito yan, bro? Oo. Ito yung sliding miters, oh. Ito yung bago rin na pinadala, di ko pa nabubuksan.
compressor Compressor sa pinto, sa... sa pag-paint finishing. Ayun. Shoutout Lotus! Maraming salamat. Ko-consider ko na yung Lotus kasi mamimili kami ng mga tools, bro. May mga tools din ba to pang motor shop, mga gano'n? Pupunta kami sa bilihan ng kawayan. Para makatipid. Mayroon akong tanong sa'yo, bro. Ano ang mahirap sa dalawa? Ang gumawa ng measurements o magputol-putol at bumuo ng mga kahoy? Mas mahirap yung measurements. Kasi, parang yung pagpaplano pa lang, yun. Kasi parang iisipin mo, i-visualize mo sa sarili mo yung design. I-measure mo sa utak mo pa lang. Kumbaga parang buo siya sa utak mo. Oo. Kaya yung ginawa ko, yung may SketchUp, yung pinadala ko sa'yo. Mamaya makikita nila. Ayun. Kasi iba kasi parang anong klaseng yun? Parang ganun-ganun lang. Turo-turo lang. Okay. Mamaya ipapakita sa inyo ni Coffee Break PH. Umabot tayo ng 2 linggo kung bakit umabot halos ng 2 linggo sa measurements. Magugulat kayo kung bakit. Kaya natanong ko sa kanya kung ano yung mahirap. Kasi na-imagine ko rin na, sabi ko, susukatin mo yan bro sa loob ng van, di ba? Mabubuhay mo yung gari, isang side. Okay, buo na yung buwan. Tapos pagkabuo ng kabila, ay shit, masikip. Oo, di ba? Adjust mo na naman. Ay di pa balik-balik ka sa computer tsaka sa... Oo. May tayong palod, di nasa laba. Kukuha ko tape measure, bababa. So sasabihin ng asawa ko, oh, bababa ka naman, lalabas ka na naman. Dali mo na yung computer mo na. Oo nga no? So pabalik-balik na ganon. Kaya yun naisip ko na, hindi madali yung... Lalo na nung pinakita niya na sa akin yung talagang naka-sketch na. Kumbaga Oo. parang naka-layout na siya sa SketchUp ang gamit. Sabi ko, ay hindi madali ito. Kaya doon ko na-imagine na, sabi ko, pag ito na-measure niya na lahat-lahat, parang mas madali gawin yung pagpuputol niya. Kasi nga, tsaka ang tindi nun bro di ba meron tayong costing? Oo. Kumbaga parang meron ng tansyado na kung kaano kadaming kahoy ang gagamitin. Parang ang nangyari doon, di nung pagkabuo, after nun, binaklas ko. Tapos may ginawa ko na parang plywood 4x8. Na binuo mo siya? Oo, nilapat ko doon. Tapos doon ako kailangan ng 4. Hindi nun. Pero dito tayo sa Wilcon para mamili na tayo ng mga kahoy na gagamitin natin kay Watod. Ito na yung lugar na kung dati gusto natin ng Enchanted Kingdom. Pag tumanda ka na, ganito na. Ganito na, di ba? So meron tayong mga listahan, may ginawa ng listahan. Kumbaga nakalista na lahat ng kakailanganin dun sa loob ng van. 61 na. Kasi iniisip ko kasi bro, tama nga naman yung point mo kasi once mo na siya gagawin, gawin na natin maganda. Diba? Kasi once na ay sayang, sige may budget na ako. Babaklasin na naman na. Isang arayan. Isang arayan. Aray talaga. Marami-rami kang bubuhatin bro. Bayan. Eto, okay na shoota di ba? Ito, opo, kasi pag yung shoota namin ngayon sir, wala pa tayo available. Oh, wala. Kaya ano kami, red horse, saka Wala naka-stock. Grabe. Yan mga iba't ibang klase ng Finland wood too siya. Pero treated na to. Opo, puro indoor type. Na-smooth na siya. May tendency kasi sa ibang hardware, yung mga local hardware, yung kahoy nila, cup or boat, parang pag ganun. Do dito naman, meron din ng baliko, pero minimal lang. Galing itong mga ibang bansa. Ito yun, no? Ang tawag dito is pine Pine wood. Pine Pag wood. sinabing S4S, smooth on 4 sides. So smooth na siya sa lahat ng side. Mas less na lang ang gagawin Oo. para pakinisin. Hindi makinis na nga rin siya, no? Sobrang minimal. Ganda ng design. Hindi yan hindi yan binila kung ano man. Talagang ganyan talaga yung kahoy. Bro, ano kaya bro kung ganito yung loob ng van? Para kang karo. Tapos pag bukas nakahiga ka, Oo, parang di ako makakatulog ng maayos. So gito talaga yung acrylic. ang kingdom. Ewan, hindi ka mag-trending. So kaya kayo magtataka kung bakit L300 yung dala natin. Kasi ang dami talaga namin bibili. kung fanatic ka talaga bro ng mga woods, no? Ang bango talaga nung amoy ng kahoy, no? Ayun yung listahan ng mga bibili, no? Ang dami. Tapos iba't ibang klase mga sukat na mga kahoy na yun na nga yung bubuo dun sa mga miniature ni Coffee Break PH.
iba't ibang klaseng sizes ng mga kahoy. Tapos bibili din tayo ng mga drawer slides. Yung bakal doon sa loob ng drawer para tutulak natin ng maayos. Parang yung drawer na gusto nyo gawin is yung pag tinulak mo, bubukas, and then kung gusto mo siyang ilak, tutulak mo lang din, ididiin mo lang. Tapos yung mga iba dito na mga kailangan, yung mga screws, mga sandpapers, mga glue, sponsored ito ng Pioneer Adhesives. At syempre yung pintura na gagamitin natin, sponsored by Davis Paints Philippines. Shoutout po sa inyo. Sanding sealer, ayan, Davis pa rin. At yung iba, yung mga knobs, yung mga ibang power tools, yung mga screws, ay syempre sponsored na rin ni Coffee Break PH. Hindi naman sumasakit ulo mo dyan, bro? Nililito nga ako, nakabahan nga ako. Magmahal ko. Yung kasi binigyan mo ako ng estimated cost, yung dala ko, yung estimated mo lang mismo. Ito kasi project natin si Watod. So mabay ito sa pagpapagawa ng natin. First time mo ito, service center. Pero yung pagkakaintindi ko dun sa gagawin mong drawers is yun yung drawer na kung gusto mo buksan, ipapress mo lang ng gano'n. Tapos pag gusto mo siyang ilak, pagkatulak mo, diin lang ulit. Yeah. Tulad ng mga van na nakikita kasi ibang bansa. Social. Ito yun. Ayan. Meron 10, pero sa iba meron. Meron po kasi. Yung push to open, ang kaganda kasi pag nag-push to open, hindi na tayo maglalagay ng mga knobs. Pa-handle. Ganun ka na lang. Brand X, meron. Ito yung gagamitin ng mga sa drawer. Ang bigat pala, no? Wala na ako pwedeng isama. Dami yun. Siya si Coffee Break PH. YouTuber din yun eh. Wait na. Ito po. Yung iba is hindi rin available. Bro, no? Kaya tayo hindi na push to Walang lock. size doon. Kasi walang size kaya regular na naman tayo. Tapos yung iba, Okay lang naman. masyadong mahal na. Talagang hingang malalim doon. Peace out. Kasi parang tulad nga nasabi kanina, once lang din naman kasi siya gawin na natin na maganda. May kamahalan, pero sipag naman tayo mag-upload kapag bumiyahe na tayo, mababawi naman natin yan. Pero gusto ko talaga siyang magawang maayos. Ganun din naman, pareho kami dalawa ni Coffee Break PH na gusto namin is yung kalalabasan ng project na to is maganda talaga. Yung wala kang panghihinayangan, yung walang sana, pag nabuo na sana pala ito ginamit natin, sana pala na ganito. Yun ang iniiwasan namin. So ang mangyayari dun sa mga hindi push to lock na mga drawers is maglalagay yun ng ganito. Mga handle bars ba tawag dito? Para hila-hilahin. Pero siya na yung bahala mamili kasi siya kasi nakakatansya nung posting nung mga bibili natin. 8,000 na agad yun. Yung walang diba? Mahal Pero para saan yung gulong? Pangatlong upuan, movable yun. May gulong siya sa ilalim. Tapos meron yung parang bench sa likod ng driver's seat. Movable din siya. Kasi di ba may kailangan mo ng option na maihiga. For that case, parang nilagyan ko na lang ng gulong para ano. At pag walang gulong, pwede naman din. Kaso hahatak-hatakin. Baka magkasdas lang. Masisira yung kahoy. Lalagyan to. Isahin mo yung effort natin. O kaya nga. Lalagyan natin ng gulong. Ganong kahalaga yung kahoy namin. Ginto eh. Ginto! So ito yung mga kahoy na kakailanganin natin. Mga binili natin ng mga kahoy. Ito lahat yan. Kulang pa yan. Sa labas tayo bibili nung iba. Hindi lumalabas yung no? Yung total, no? Mas lalo akong kinakabahan ng ganyan. Mas mura yan. Alam mo bakit? Bakit? Wala pa yung plywood eh. Oo nga. Kasi yung mga plywood na ginamit ko doon, bro. Ang ganda sa labas. Paglagari, Ampaw. may ampaw, may tirahan ng mga anay ba? At least, yun ang tinatawag na mga plywood na anay ready. Hindi na mahirapan yung anay gumawa ng mga bahay. Free anay free. Free anay na. Opo muna ako, bro. Nahilo ka na? Nilo ko, sabi na yan. Toyo at kanin na lang. Panskanton, ganun. Healthy naman yung itlog. Oo. Tapos mag-isa-gisa na rin ng mga sardinas, ganyan. Tapos ito yung pinakamanda para makatipid tayo. Sabayan natin sa mga susunod kasi yung mahal ng ginastos is magkunwari na lang akong kumain na. Plywood sa all home tayo. All homes. Pasuspense yung bukas nung. At dahil kulang ang stocks ng mga kahoy dito, binili na lang muna namin kung ano ang meron. Lilipat pa tayo sa isang bilihan para bilhin yung mga maring plywood. Tignan natin.
Sinakay na lang muna namin sa L300 yung mga kahoy na nabili namin. May kabigatan ng mga kahoy. Take note, yung mga kahoy na to ay hindi ordinary lang. Kaya may kabigatan sa timbang at sa bulsa. Pero kaya naman yan bro, kasi bago kami bumili nung kay Watod, ang tagal kong nanonood yan bro sa YouTube. Kahit mga Pinoy na hindi naman ginagawang camper van pero ginagamit pang trabaho, pang pamilya. Meron talaga bro, sinasaksakan na sobrang daming tao, may mga bagahe pa. Beverly Hills na. Napaghahalata sa edad ah. 90210. Wilcon Depot! Pero bago kami pumunta sa kabilang bilihan ng kahoy, kumain na muna kami ng tanghalian. Kahit kamay lang po, pwede na po yun. Nag-effort pa ako na ako. 36.6. Siya rin. Ito na asawa ko. Relaxing bro yung lugar ah. Maingay yan Oo. Dapat talaga mga ganito na tulad kay Coffee Break PH yung kasama ko kasi pare-pareho na kami ng mga gusto sa buhay. Na-appreciate yung mga ganitong bagay-bagay. Kahoy. Kakay pa. Nice. Gano'n kadami ang tao sa loob. Social mga tao ah. Ito bro yung hindi pang karaniwan no? Salmon, ratatouille, pesto cream. Napapanood ko lang yun Diba? Yung chef na daga. Mabilisan lang. Diretso na agad kami ng all home. Lotus number 1. Kaya mga kahoy. Mabilisan ulit. Walang stocks na plywood na kailangan namin. Wala. Balik tayo sa Wilcon. No choice. Kailangan talaga natin bumili. Wala kami nahanap eh. Bumalik pa rin kami. Kahit na yung available na kahoy ay medyo mahal, kinuha na namin para makompleto na namin ang mga kahoy na kakailanganin. Isa na lang. Pero kulang pa rin yun. Kumain kasi. Wilcon na malakas. Wilcon, ano na? Si Bro Coffee Break PH. Nung laser na nagtatatak sa mga kahoy para ilagay yung mga logo. Eh, since na siya naman talaga ang gumawa, ilagay natin ang logo ng Coffee Break doon. Para kapag may tanong, para kapag mayroong nagtanong sa atin na sinong gumawa ng interior ng camper van mo, ayan o, si Coffee Break. Ay, ayoko rin magasgas. Mahal, di ba? Bro, mamili ka. Yung mga bakal o yung kahoy? Basta may bigat yun eh. Marami kasing way, maraming option kung paano, saan pwede bumili ng kahoy. We opted na yung kilalang shop, Wilcon, All Home, yun yung pinupuntahan namin kanina. Reason is, yes, marami pwedeng bilan ng kahoy, pero hindi natin alam yung quality ng kahoy. Pag kinuha natin, kuwari, plywood, solid yan, buo yan, 4x8. Nakita natin yung labas, hingal ako. Pero hindi natin, pag kinat yan, hindi naman natin alam yung loob. Until nga, yun na, i-cut natin. Doon natin malalaman na ampaw to. Tapos, kuwari, bumili tayo ng mga 1x1, 2x2. Hindi naman straight yan eh. Malamang sa malamang, pag kukuha ka ng mas mura, cup siya o bowed, yung mga parang pa ganun, pa curve. Baliko. O baliko. So, sayang yung kahoy. Ang mangyari doon, yung curve na ganun, hahabulin mo, ikakat mo ngayon tong isang to, ikakat mo yung kabilang part. So, mas manipis na. In the end, Magsasayang. mapapamahal ka. At syempre, maliban dun sa may masasayang tayong parte ng kahoy, hindi natin alam kung hanggang saan yung buhay nung... Oo. Tatawag na ampaw. Kasi nga, super hollow lang yung loob. Or yung iba, ang laman, mga bato, mga pako. Eh, parang masisira yung tools mo. In the end, hindi rin maganda yung quality ng gawa mo. Sa madaling salita, pang matagalan. Kaya, Wilcon, baka naman. So magkita-kita ulit tayo. Marami tayong updates na mangyayari. Huwag niyong kalimutan, page ni Coffee Break PH sa Facebook and channel niya sa YouTube para sa kanyang mga projects na mga ginawa na. At syempre, ito yung dapat yung abangan. TikTok din bro, no? Naglalagay ka sa TikTok. Uwi na ako ng Bulacan. Next vlog natin, yung kasunod dito, is yun nga, magkakaroon na tayo na, i-announce ko na rin na magkakaroon tayo ng service center ng mga motor, mga basic maintenance sa first time mo to. So, bibigyan ko yun ng update. Habang nagbibigay ako ng update dito, ay magbibigay din si Bro Coffee Break PH ng update sa Facebook niya, sa TikTok niya, na nangyayari kay Watod. Ako naman ay asikasuhin ko muna
yung ating first time Moto Main kasi under renovation siya simula bukas. So ngayon yon kung pinapanood nyo to. So yun lang, update lang muna tayo. Darating din yung araw na babiyahin ulit tayo pero asikasuhin muna natin lahat ng mga kailangan asikasuhin bago tayo bumiyahe. Thank you bro.